Good morning guys! So for today's video is gagawa po muna tayo ng merienda. So masarap na merienda na magugustuhan ng mga bata, pati na rin ng mga isip bata. So merienda na po muna tayo ngayon kasi mahal lang magluto ng ulam. Charot! So ang kakailanganin lang po natin dito is of course ang patatas. Ito po ang ating star ingredient for today's merienda serye. So, kailangan lang po nating balatan ang ating mga patatas. And then, after po nyan is, gayat-gayatin natin ng ganito kalalaki. So, maliliit na cuts lang. And then, lagyan po natin ng tubig dahil ito po ay ating pakukuluan. So, ilagay lang po natin ito sa apoy at hintayin na kumulo at mag-soften na yung ating patatas. So, madali lang naman po ito. Like, ilang minutes lang, i-check-check po nyo kung pwede na. Ayan, as what you can see, okay na. Kaya kukunin na po natin yan. And then after po is, kailangan po nating i-drain yung tubig. And then, proceed na po tayo dito sa ating pag-smash or mash ng ating potatoes. So, habang minamash po natin itong potatoes, ay unti-unti po tayong maglagay ng gatas. So, pwede po tayong gumamit ng evaporated milk o kaya ay fresh milk. Depende po kung ano yung available dyan sa inyo. So, unti-untiin lang po natin ang paglagay ng liquid just to make sure na hindi po maging dry ang ating mixture. So, ayan. So, mapapalaban po talaga ang ating mga braso sa pagmamash nitong ating mga potatoes. Pag okay na po ang consistency, hindi dry, hindi din basa, pwede na po tayong maglagay ng ating all-purpose flour. So, tansya-tansya lang din po yan. Huwag lang po nating sobrahan. So, naglagay lang po ako dito ng 2 tig 1/3 cup na all-purpose flour. So, imekos-mekos lang po natin siya ng maigi hanggang sa mag-well combine na siya. Ayan, pag ganyan na yung kanyang itsura, ay pwede na din po tayong maglagay ng ating breadcrumbs. So, same lang din po ng measurement ng ating all-purpose flour. Naglagay din po ako ng 2 tig 1/3 cup ng ating breadcrumbs. So, after po nyan is, maglagay na po tayo ng ating mga pampalasa. So, naglagay po ako dyan ng maraming pepper. And then, maglalagay din tayo ng konting magic syrup or any seasoning granules na gusto nyo. And then, asin. And then, naglagay din po ako dyan ng grated cheese, pang padagdag lang ng lasa. So, ayan, mekos-mekos lang po yan habang dinadagdag po natin ang ating grated cheese. So, gamitan nyo na po ng kamay para mas madaling mamekos-mekos yung ating mga ingredients. So, ayan, mekos-mekos lang hanggang sa maging maganda na ang consistency ng ating mixture. Pag okay na po ang lahat is, kumuha lang po tayo ng measurement kung gaano kalaki na ball yung gusto nating gawin. Ayan, lagyan po natin ng cheese sa gitna and then igulong po natin sa ating breadcrumbs. Ayan. So, ganun lang po ang magiging procedure. Depende po sa inyo kung gaano kalaking cheese balls ang gusto nyong gawin at kung gaano kalaking cheese ang ilalagay nyo sa gitna. Ayan. So, every measurement, ayan, kuha lang po tayo ng cheese and then ilalagay sa gitna and then the same thing, igulong lang din natin sa ating breadcrumbs. So, after 100 years po ng pagbilog-bilog ng ating cheese balls ay ganyan na po ang kanyang itsura at madami po talaga ang aming nagawa. So, of course, next procedure po natin is magpainit po tayo ng kawali or kahit anong pan ang available kayo dyan at maglagay po tayo ng mantika, syempre, and then hintayin po natin na uminit. At pag mainit na nga is pwede na po natin ilagay ang ating mga cheese balls isa-isa. So, napakahinang apoy lang po ito at wag po nating i-overcook yung ating mga cheese balls dahil pag nasobrahan po ito sa init ay puputok po ito at lalabas yung mga cheese na nilagay natin sa gitna. So, after ilang minutes po, ganyan na yung kanyang magiging itsura. Ayan. At actually, pwede na yan kasi medyo nasobrahan na nga yung iba dyan at medyo pumuputok-putok na siya. So, konting luto lang naman po yung kailangan dito sa ating mga cheese balls dahil luto naman na po yung potatoes. Kaya, konting init na lang po yan. At pag medyo okay na is pwede na po nating hanguin yung mga nalutong cheese balls. Hindi pa po yan ganun ka-brown, pero sobrang sarap na po niyan at matigas na din yung labas niya. So, kung gusto mo na maging super brown talaga siya, is kailangan mo siyang i-double fry. So, pagpahingahin mo lang po yung mga nalutong cheese balls ng around 15 to 20 minutes. And then, pwede na po natin yun ulit na i-fry sa ating mantika para mas maging golden brown siya. So, ayan nga at sinunod ko na din po yung mga natitirang cheese balls. So, kailangan lang natin yan lutuin isa-isa. So, ilang minutes lang naman po yan. Sobrang dali lang. Like less than 10 minutes at pwede na po natin siyang kunin dahil talagang lutong-luto na siya. At mas maganda po talaga ito kapag deep fry. Pero pag nagtitipid, okay na din yan. At ganito na po yung magiging itsura niya pag luto na. So, first fry pa lang po ito at ganyan po yung kanyang itsura. Talagang napakasarap po. Crispy yung labas at napaka-soft sa gitna. Plus, may cheese pang umaapaw. Ang bongga, diba? So, try nyo na po. For sure, magugustuhan po ito ng inyong mga kids. At kahit pa nating matatanda, ang sarap. At ganito po yung magiging itsura niya pag dinip fry nyo siya ng additional 2 to 3 minutes. So, yun lang po for today. Follow my page.